Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. At mamaya ay magkakaroon tayo ng prosesyon upang ipakilala at ipaalala sa mga tao ang araw na ito ay araw ng kabanalan. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, magpakabanal tayo. Sabihin nyo ulit sa katabi ninyo, kaya mo naman. Kaya naman, no? Basta't huwag ka lang tutuksuhin ng katabi mo rin. Kasi ang inaasahan, dapat kayo mismo, magkakaibigan, kayo mismo, magkakapamilya, ang nagiging daan ng kabanalan. Hindi nagtutulak sa kasamaan o nagtutulak sa mga kalokohan. Kaya maganda po, no, na paalala ito sa atin ngayong araw ng mga banal, na kung saan ay narinig din natin sa Ebanghelyo ni San Mateo na tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad o ang mga taong naroroon tungo sa kabanalan. Kasi mga taong banal lang ang makakarating sa langit. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Sa tingin nyo ba, pareho kayong nasa langit pagdating ng araw? O yung isa nasa impyerno? Sa tingin nyo po? Sino yung numihila papunta sa kabanalan at sino ang nangihila papunta sa kasamaan? Yan. Tingnan niya ulit mga mukha ng katabi ninyo. Mukha bang banal yan o mukhang banal na aso? Santong kabayo. Kasi ito yung pinaka-goal natin, no? Ito yung minimiti ni Jesus, na lahat tayo ay makabalik sa langit. At para makabalik tayo sa langit, ibinigay ni Jesus ang mga katuruan na naririto na tinatawag nga rin nating beatitude sa Ingles. Mapapalad. Sabihin nyo nga alis sa katabi ninyo, mapalad ka. Yan. Kung magkakaroon tayo, di ba yung tinatawag natin, no, lalo na sa mga kabataan, di ba yung mindset natin? Mindset lang yan. Na makita dapat natin na tayo ay mapalad. Hindi tayo malas. Hindi tayo puro problema. Hindi tayo puro, parang sinasabi natin, mahirap ang buhay.
Kasi yun ang tingin mo. Kasi yun ang nasa isip mo. Yun yung mindset mo. Pero kung sa kabila ng katayuan na sa base sa pamantayan ng mundo na mahirap ka, pero kung yung mindset mo, hindi ako mahirap. At hindi porket mahirap o yung katayuan ko ay malulungkot ako. Hindi porket mahirap ako ay gagawa ako ng kalokohan, gagawa ako ng kasamaan. Mindset lang. Kasi bakit madalas kang nakasimangot? Kasi yung utak mo ganun. Kasi parang pasan-pasan mo lahat ng problema ng mundo. Kahit hindi problema, pinoproblema. Kaya nakakaisip tayo ng kung ano-ano na sumisira sa kabanalan natin. Tandaan natin, lahat tayo ginawa ng Diyos na mabuti. At itong pagiging mabuti ang magdadala sa atin sa kabanalan. Kaya lang, sadyang may mga elemento sa paligid natin, mga kalaban. Sa pagpunta nyo ba dito, nakakita kayo ng mga elemento? Meron nga, di ba, no? May si kamatayan nasa jeep, no? Libreng sakay. Di ba nakalagay? Yung mga sumusundo papunta sa sementeryo, libreng sakay. Kaya lang, bakit mas ine-entertain natin ang kasamaan kaysa sa kabutihan? Sa mga naririto po na mga nagdala ng mga imahin, sa mga sasama sa prosesyon mamaya, sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, mahiya ka naman. Mahiya naman tayo kung matapos tayong mag-alaga ng mga imahin, no? Nandito si San Lorenzo, si San Nicolas, si San Ezequiel, si San Jose, ang mahal na Birhen, sino pa ba? Don Bosco? Nandito ba si Don Bosco? Sino pa ba? Sino pa nandyan? Kalimutan na, no? Sige. Kasi matapos natin silang alagaan, bihisan, bulaklakan, tapos iproposisyon natin, tapos malingat-lingat ko, nasaan kayo? Nasa party. Costume party. At ano ang outfit? Dracula, manananggal, aswang, tikbalang. Pero galing sa prosesyon yan, at sa bahay, may mga santo yan, dapat palitan nyo na para mas maging realistic na tayo. Di lagyan nyo na ng demonyo sa loob ng bahay nyo. Alisin nyo, mamili kayo, yung santo o yung demonyo. Bakit tumaatin ng mga party-party ng costume? Bakit may mga tiyanak sa paligid para lamang makahingi ng candy? Bakit may mga nag-o-organize? At ang mga nag-o-organize, numero 1, Katoliko pa naman. Pero sila ang organizer ng mga party-party, costume party ngayong araw na ito ng kabanalan na sila mismo nagpapalaganap ng kasamaan. Sabihin nyo nga alit sa katabi ninyo, mahiya ka naman. Dito sa lugar natin, dito sa Tondo, kapag pista ng Santo Niño, sayaw-sayaw pa ng Santo Niño, pero kapag ganitong araw, may mga sungay, may mga pangil. Kung tutusin, hindi na kailangan mag-costume. Kasi mukha ng mga aswang. Saan tayo pupulutin yan? Hindi ito pwedeng pakitang tao lang. Hindi ito programa lang. Hindi ito pa-cute lang na magproposisyon tayo. Wow! Pagandahan tayo ng imahin, pagandahan tayo ng karosa. Hindi yun ang layunin nito. Ang layunin nito, tayo ay mapaalalahanan na kakayanin din natin maging banal. Kasi ang mga santong ito, mga tao lang din na katulad natin. Na bagamat banal na sila, pinararangalan bilang banal, hindi sila Diyos. Hindi sila ginagawang Diyos. Kundi sila ay naririyan para magpaalala sa atin na anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga tukso na dumarating sa iyo, kaya mo yan.
Sila ang tumutulong sa atin. Nagdarasal tayo sa kanila para gabayan tayo. Pero nasa atin pa rin ang desisyon. Kaya nga, alin ba? Saan ka mas mai-inspire? Sa halimbawa ng mga santo o mas mai-inspire ka sa halimbawa ng mga demonyo? Kasi mas mabilis kumita ang mga demonyo kaysa sa mga santo. Mas kumikita sa mga kasamaan kaysa sa kabanalan. Pansin niyo ba yun? Mas mabilis kumita kapag kasamaan kaysa yung magtitiis ka, magtitinda ka, maglalako ka. Kasi yun yung kabanalan, yun yung kabutihan. Kasi mas pinili mo na yun yung landas kaysa yung manloko, mandaya. Kaya ngayon pa lang, sa pamumuhay natin, pwede natin matanong, no? Sa tingin nyo ba, kung ito na ang huling gabi mo, sige nga, tingnan nyo ulit mukha ng katabi ninyo. Kung ito na ang huling gabi na makikita mo ang mukhang yan, sa langit ba siya o sa impyerno? Kaya magdasal, mga bata, ha? Huwag niyong hangarin sa impyerno. Ha? Kasi pag napunta sa impyerno, wala nang alisan yan. Doon na tayo. Kaya mamimili nga tayo. Saan natin gustong magkaroon ng eternal life? Buhay na walang hanggan. Sa impyerno o sa langit? Kayo magdidesisyon. Tayo magdidesisyon. Ibinibigay ni Jesus sa atin yung mga tamang pag-uugali, yung tamang pagkilos, kasabay ng mga halimbawa at inspirasyon ng mga santo at santa para tayo po magabayan. Ulitin ko, nasa atin ang desisyon kung anong landas ang ating tatahakin. Patungo sa langit o patungo sa impyerno. Patungo sa kasamaan o patungo sa kabanalan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag